Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kaniyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa pag-ibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kaniyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ang pinaka-karakteristik ng Christianity. Ang definition na nakuha natin sa Bible tungkol sa Diyos ay ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Kaya nga, ang Diyos nating mga Kristiyano ay triune God. Ang Diyos na isatlo, isang tatlo. Ganito ang Diyos bago pa niya nilikha ang mundo. Nung wala pang ibang nilikha, wala pang mga nilalang, ang Diyos ay pag-ibig na. Doon sa loob ng Diyos ang pag-iibigan, pagmamahal ng Ama sa kanyang anak, sa simulang-simula pa. At mahal din ng anak ang Ama, at ang daloy ng pagmamahalang ito ay ang Espiritu Santo. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang pag-ibig, dapat tayo magsimula sa Diyos. Hindi tayo ang nagmahal sa Kanya. Siya ang unang nagmahal sa atin. Sa totoo lang, nilikha niya tayo dahil sa mahal niya tayo. At patuloy tayong minamahal ng Diyos. It is a wonderful thought. I am loved from the very first instance of my being. I am loved and by God. Kung ma-realize lamang natin ito, hindi tayo matatapos na magpasalamat sa Kanya. Dahil sa mahal ako, kaya mamahalin ko ang aking kapwa. Ang pagmamahal sa kapwa ay tugon ko sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Hindi natin maaaring mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita, na hindi natin minamahal ang kapwa na nakikita natin. Ang pagmamahal natin sa kapwa ay ang paraan ng ating pagmamahal sa Diyos. Isa pang tanda na talagang mahal tayo ng Diyos ay pinadala niya si Jesus, ang kanyang anak, upang bigyan tayo ng buhay na makadiyos. Ibig tayong ipasok ng Diyos sa pagmamahal na nasa kanyang buhay, kaya naging tao ang kanyang anak. Tinanggal niya ang ating kasalanan. Nagdusa siya at nilinis tayo sa ating kasamaan upang maging anak tayo ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, nakakapasok na tayo sa buhay ng Diyos. Nakikiisa na tayo sa pag-iibigan ng Diyos. Napakalaking hiwaga ito.
Dahil sa ang Diyos ay ang pag-ibig, kung nasaan ang taong nag-iibigan, nandoon din ang Diyos. Kung tayo ay nagmamahalan, nakikilala natin ang Diyos kasi isinasabuhay na natin ang buhay niya. Kaya magandang tanungin, umiibig ba ako? Ang pag-ibig na ito ay hindi lang isang sentimento, isang damdamin. Ito ay isang commitment upang malaman kung umiibig ako. Tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay matyaga? Maganda ba ang loob ko? Ikinagagala ko ba ang katotohanan? Ako ba ay magpapatawad? Napagtiwala ba ako? Matiisin ba ako? Kung masasabi nating oo, umiibig tayo. Gayon din, ang pag-ibig ay hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang ugali, hindi magalitin, hindi mapagtanim ng galit. Ito yung talaan kung tayo ay umiibig at kung kinikilala natin ang Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na mapagmahal at ang layunin ng buhay natin ay umibig. Umibig tayo ng tunay. Kaya tayo ay may natural na inclination sa pagmamahal. Ang lahat ng mga batas ng Diyos ay upang gabayan tayo na magmahal. Ang kasalanan ay ang pagtanggi sa Diyos at sa Kanyang pagmamahal. Sa halip na mahalin ang Diyos at ang ating kapwa, nakasentro tayo sa ating sarili. Gusto nating itaas ang ating sarili at hindi sumunod sa Diyos. Dito tayo mapapahamak. O Diyos, mahal kita. Tulungan mo ako na mahalin kitang tunay. Bigyan mo ako ng lakas upang ikaw ay buong puso kong mapaglingkuran sa aking paglilingkod at pagmamahal sa aking kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.